Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Nitzel Mascareñas, isang uro-oncologist at pag-uusapan natin ngayon ang bladder cancer o cancer sa pantog. Ang buwan ng Mayo ay tinaguriang Bladder Cancer Awareness Month at isa sa mga programa ng Philippine Urological Association ay ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa sakit na ito. Pag-usapan muna natin kung ano ang bladder cancer. Ang cancer ng pantog ay isang sakit na kung saan ang mga cells sa lining ng pantog ay tumutubo at dumadami sa higit sa normal na bilis at nakikiagaw sa nutrisyon ng mga normal na cells. Sa katagalan, palalim na tumutubo ang tumor na ito at pwedeng lumabas sa pantog at kumalat sa ibang parte ng katawan. Maraming posibleng pinanggagalingan ang bladder cancer. Isa sa mga pinaka-nagdudulot ng cancer sa pantog ay ang smoking o paninigarilyo o exposure sa sigarilyo. Tumataas din ang risk na magkaroon ng bladder cancer sa mga taong nagtatrabaho sa lugar na gumagamit ng chemical sa paggawa ng plastic, pintura, leather at rubber. May mga gamot din tulad ng cyclophosphamide na pwedeng magdulot ng sakit na ito. Ang exposure sa radiation doon sa area na malapit sa pantog, pwede rin maging sanhi sa pagtubo ng cancer cells. Sa ibang pasyente naman, pwede itong mamana mula sa kanilang mga magulang. Kahit anumang sanhi ang pagtubo nito, ang mga sintomas ng pagkakaroon ng tumor ng pantog ay halos magkapareho. Ang pinakamadalas na napapansin na sintomas ay ang pagkaroon ng dugo sa ihi, na minsan nagdudulot ng pagsakit sa pag-ihi kapag may mga blood clots na nagbabara sa daanan. Ang ibang mga sintomas naman ay ang madalas at mahirap na pigilan na pag-ihi at pananakit ng puson, balakang o likod. Hindi lahat ng pag-ihi ng dugo ay dahil sa cancer. Kaya mainam na magpatingin sa inyong doktor kapag kayo ay may mga sintomas na ito. Sa pamamagitan ng iba't ibang pagsusuri, tests tulad ng ultrasound, CT scan at MRI. Tinitingnan din ang ihi sa pamamagitan ng urinalysis at cytology kung mayroon bang suspicious na malignant cells na pwedeng senyales ng pagtubo ng tumor sa pantog. Importante din na masilip sa ang loob ng pantog gamit ang camera sa isang procedure na tinatawag nating cystoscopy para makita kung meron ngang tumutubo sa loob o wala. Kapag may nakikitang bukol sa loob ng pantog, ito ay kinakayod sa surgery na tinatawag nating TURBT o transurethral resection of bladder tumors. Ang laman na nakukuha dito ay pinapadala para mabiopsy at doon malalaman kung cancerous ba ito o hindi. Depende sa lalim ng pagtubo ng cancer cells, nag-iiba din ang stage ng bladder cancer. Kung ang pagtubo ay nasa pinakamababaw na layer lamang, stage 1 pa ito. Kapag umaabot na sa layer ng muscle, nagiging stage 2 na ito. Kapag lumabas na siya sa pantog, papunta sa katabing organs, stage 3 ang tawag dito. Kapag ito naman ay kumalat sa ibang parte ng katawan, nagiging stage 4 na ito. Depende din sa stage ng bladder cancer kung anong paraan ng paggamot ang gagawin. Kapag nasa stage 1 pa o non-muscle invasive disease, ang pagkayod ng bukol at pagdagdag ng gamot na nilalagay sa pantog o intravesical chemotherapy or immunotherapy ay epektibo para mabawasan ang risk na tumubo pa ito ng mas malalim. Kapag nasa stage 2 na o muscle invasive disease, ang pag-opera sa pamamagitan ng pagtanggal ng parte ng pantog o partial cystectomy o ang pagtanggal ng buong pantog o radical cystectomy ang nagiging paraan para makontrol ang cancer dito. Ang pagbigay ng radiation therapy at chemotherapy naman ang ginagawa kapag nasa stage 3 at stage 4 na ng cancer ng pantog. Habang lumalalim ang apektadong parte ng pantog, mas nagiging mahirap din ang pagkontrol ng paggamot ng bladder cancer. Kaya mas mainam na magpatingin kahit sa simula pa lang ng mga sintomas
para magamot at maagapan agad bago pa kumalat ito. Sana sa kahit na maikling diskusyon na ito, nadagdagan ng inyong kaalaman tungkol sa bladder cancer. Kapag kayo ay may sintomas o may mga katanungan, huwag mag-atubiling magkonsulta sa urologist na malapit sa inyo.